So ito no, sasagutin ko lang to kasi may nag-PM sa akin eh, fake news daw po ako. Na ang sabi ko daw po kasi, yung isa daw po sa mga turo ni Kibuloy sa kanyang religion ay nung nanganak daw po yung nanay ni Kibuloy, kasi sinabi ko yan sa video ko eh, ay may nagalit sa akin na fake news daw po ako. So sabi ko kasi doon, nung pinanganak si Kibuloy, doon po sa kwarto, di ba, nung pinanganak si Kibuloy kasama yung nanay niya, meron daw pong pumasok na ulap at nagsalita na yung bata na yan, ayan ay anak ko, appointed son of God. So fake news daw po ako doon. So sagutin ko lang na para mapahiya. So ito mga kababayan, napakawalang kwentang content nito no? Kasi mga kababayan, nakuha ko yan mismo sa mismong website ni Kibuloy. Ayan no. Oh. Pastor Pacquiao, oh, Life and Calling, oh, Pastor Apollo Kibuloy, oh. So sabi dito, basahin ko lang no para saglit lang naman to no. Sabi dito. So sa website niya mismo yan ha. O sabi niya dito ha. Born on April 25, 1950. Pastor Apollo Kibuloy was named after the great mountain Apo, the Philippine highest point. Yon. During his birth, ito malinaw to ha, sa mismong website ni Kibuloy to. At ito rin po yung tinuturo ni Kibuloy sa religion niya. O sabi niya dito, during his birth, his mother Maria Carrion saw God sitting upon a cloud. He told her that my son, that is my son. He heard this story told many times while growing up. Like his mother's vision, it was also often told in their home how the night suddenly turned to day moments after his birth. and how on that day a huge eagle and perched on that trees outside their home and had stayed there until he was born. O so kulang pala yung sinabi ko. So pala nung pinanganak pala si Kibuloy, 'di ba? Meron palang ulap na pumasok, nakaupo daw po doon yung Diyos. Okay? And then yung gabi naging umaga. Anong taon yon? 1950. Meron na bang pag-asa nun? Meron na bang pag-asa nun? Hindi nga, di ba? Ito eh. Nakalagay sa mismong website niya eh. So sabi sa website niya nga po ni Kibuloy, nung pinanganak daw po siya, nakita daw ng nanay niya na may ulap na pumasok and then andun daw po yung Diyos at sinabi, anak ko yan. Sabi ng Diyos. Oh. And then yung gabi, naging umaga. And then habang umiire, yung nanay ni Kibuloy, para ipanganak siya, meron pang agila sa labas. Ayan oh. Sabi sa kanta kayo fake news ka, di naman tinuturo yan kay pastor. Ayan nga eh. Oh. Diyos ko naman. Si Kibuloy mismo may sabi niyan eh. O, ngayon mga kababayan, ako yung nagtataka lang. Sabi ko nga sa inyo mga ka-streetwise eh. Oh, yung anak ng Diyos, 'di ba, na appointed son of God, takot pala sa kulam. Takot sa voodoo. Takot sa drone. Takot sa sampina. Akala ko ba anak ng Diyos 'yan? Sabi niya mismo yan dito oh. Oh. Ewan ko ba. So yan. So dun sa nagsasabing fake news ako, ito, ebidensya ko. Sa mismong Facebook, sa mismong website mismo ni Kibuloy yan. O di ba? So ang sinabi ko lang nung dati, merong ulap na nagsalita. So ngayon, kumpletohin na natin. May ulap na nagsalita kasi andun yung Diyos. Tapos yung gabi, naging umaga. Tapos may agili pang nakalabas habang umiira yung nanay niya. Oh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh. Hindi na ako naniniwalang religion yung kay Kibuloy eh. Ay, hindi na ako naniniwalang sekta. Yung kay Kibuloy, religion na po yan. Meron na siya sariling religion. Oh. O magkano daw bayad sa akin? Oh, hindi, sabihin niyo muna kung naniniwala ba kayo dito. O bago niyo ko tanungin kung magkano binayad sa akin, o na wala naman. Sagutin niyo muna to. Kung naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Kibuloy. Kasi mga kababayan, ito lang no,
Meron akong kilalang vlogger na DDS. Malamang kilala ni Banat Boy ito eh. Meron akong kilalang vlogger na DDS na isang Muslim. DDS siya. Tapos nung kinek ko yung channel niya ngayon, pinagtatanggol niya si Kibuloy. Medyo nagulat talaga ako doon. Sabi ko, teka lang, di ba Muslim? Sa isip ko lang ha, teka lang, di ba Muslim ka? Tapos dahil sa pagiging DDS mo, pinagtanggol mo si Kibuloy. Siyempre, kapag pinagtanggol mo si Kibuloy, kailangan mo rin ipagtanggol yung doktrina ni Kibuloy. Ayan oh. Oh, actually mahaba to eh. Mahaba tong website na to eh. So, andito yung picture niya nung bata siya, yan oh. Kumpleto yan. Website niya talaga yan. And then meron pa siya dito. Meron pang part dito na natawa ko eh. So, si Kibuloy pala, siya pala ay bunso. Siya sa siyam na magkakapatid at sila po ay pumuntang Davao. Sila po ay galing Pampanga. Yan oh. His parents, Jose Kibuloy and Maria Carion, both from Lubao, Pampanga, migrated to Davao and settled in a small sitio in the foothills of Mount Apo called Tamayong. O, di ba? O, tapos, okay, dito pinakita kung paano siya na disiplina ng kapatid niya, na pinapalo daw po siya palagi. And then, meron siyang first vision dito. Sabi niya dito, okay, true, he was not particularly religious inclined child. Apollo was 14 years old when he experienced his first vision. One night in his bed, he had a dream about the end of the world. He saw a bright star descending from heaven, growing larger and brighter as it got closer to the earth. And as it did, it resolved into the image of the Lord, suspended high up in the air, shining bright, blinding as the sun. Yan. So, nakita daw po ni Kibuloy yung end of the world. Oh. So, mga kababayan, naalala nyo ba, noong year 2000, naalala nyo ba ito? Year 2000. Wala lang akong reference dito, pero tandang-tanda ko to. Year 2000 po, sinabi ni Kibuloy na magugunaw na yung mundo. Kumbaga 1999, year 1999, yung pinagkalat ni Kibuloy sa mga miyembro niya, year 2000, magugunaw na yung mundo. Ayun na yung rapture. Sabi niya ganyan. Ayun na yung rapture. Tapos yung ginawa ni Kibuloy, sabi niya sa mga miyembro niya, magugunaw na yung mundo, akin na yung mga pera ninyo. Totoo yun. Bata pa ako nun. Nakita ko yun. Ewan ko lang kung nakita nyo yun ha. Press 1 lang sa mga sing edad ko or sa mas matanda pa sa akin. Press 1 kung nakita nyo yun. Kung aware kayo doon. Oh. Tapos yung mga miyembro, syempre magugunaw na yung mundo, tatanga-tanga. Sasabihin naman ng mga miyembro, ay magugunaw na yung mundo. Ano yun pa natin yung pera? Ibigin na natin kay Kibuloy. Sabi, tanga di ba? Tanga! Paano ko nasabing tanga? Magugunaw na pala yung mundo. Oh, ano yun pa ni Kibuloy yung mga pera ninyo? Hindi nga, di ba? Ano yun? Oh, yan na, merong number 1, may nag-number 1. Di ba? Sabi ni Kibuloy, magugunaw na yung mundo, year 2000. Ibigin nyo sa akin yung mga pera ninyo, kay mga miyembro kayo, para diretso kayong langit. Yung mga miyembro naman, binigay yung pera. Hindi man lang nakapag-isip na bakit kukunin ni Kibuloy yung pera namin, tsaka yung ari-arian namin, magugunaw na yung mundo. Ano niya pa yun? O, di ba? Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, di ba kailangan mo talagang tanggalin yung common sense para ipagtanggol si Kibuloy. May mga nakita po ako mga vlogger na nagtatanggol kay Kibuloy. Una, si Maharlika. Oh, by the way, tangan naman yun. Ay, hindi nyo alam yan? Sige. Sige, gawan ko ng content yan. Sige, gawan natin ng content yan. Magre-research ako dyan. Okay. Pangalawa, yung nakita ko na content nito, yung nagtatanggol kay Kibuloy, si Joey Cruz. Si Doggy. Ay, puta, sabi ko. Si Trixie din ata, di ba? Si Trixie din. O si ano. O yan na, may mga nag-press 1. O. Yan, si Ma'am Joanna, ano na yan, elders na yan. So, aware din siya doon. Hanapin ko yan kasi yan, pag mga ganyang mga klase na hindi nyo alam, hanapin natin. Okay?
Wala lang, naalala ko lang kasi di ko alam na mababanggit ko ngayon eh. Tapos sabi pa dito, ito pa, meron pa nakakatawa dito eh. Sabi niya pa dito, hearing God's voice. So ito yung first time na narinig ni Kibuloy na nagsalita ang Diyos. At yung word Bisaya. Sabi niya dito, the activation of Almighty Father callings. Okay? Pastor Paulo Kibuloy recalls how the presence of God during that altar call was so strong that everyone in the ballroom was on their hands and knees weeping and in praying. But amid all the weeping and praising, he heard a voice clear as day. And when he heard it, his heart squeezed as though in the vice. Yan sabi. Ang gulo ko magbasa talaga, no? So ang sabi nga daw po ng Diyos sa kanya, nung nag-aral daw po siya sa isang religious school, ang sabi, gamiton taka. So yung Diyos pala, Bisaya. Ayun no, may nag-press one din, no. May nag-press one din. Gamiton taka. Ay nako, ewan ko ba no. So medyo mahaba kasi ito, no, pero nabasa ko lang to ng isang mabilisan eh. Tapos first step towards his spiritual journey. So ito na parang hindi ko na ito. Natandaan ko to. Okay. So sabi dito, ito. Pastor Apollo was greatly confused about what to do, but the decision was taking out of his hands. So wala siya talaga magagawa kasi decision talaga ng may kapal na siya ay maging anak ng Diyos. Okay? A man called him a stranger who told him that God had a message for him. The man told him to go to his hotel that night and meet him there. Okay. So, meron daw pong nakausap si Kibuloy na meron daw message sa kanya yung Diyos at pumunta daw po siya sa hotel. So, hindi niya sinabi kung batang babae ba to. Baka batang babae siguro to, no? Kaya pumunta. Sabi dito, curiosity, more than anything else, prompted him to do as he was asked. But when he got there, the man surprisingly told him nothing except to sleep there in the room since the hour was late. It was 12:01 a.m. But as he lay down, he was catapulted suddenly into a vision. He saw the ceiling open up to the sky, showing the stars twinkling clear and bright. Twinkling clear and bright. He did not know if he was asleep or awake, but he knew it was the open heaven. Yon. So nung si Kibuloy pala, meron daw pong kumausap sa kanya. Hindi niya naman sinabi kung anong gender. Kung babae, lalaki, tomboy, bakla, o batang maliit o virgin. Wala siyang sinabing ganon. Napupunta ka sa hotel ko. Pumunta ka sa hotel ko, merong message yung Diyos. So paghiga niya doon, bumukas daw po yung ceiling ng hotel. At nakita niya raw po yung daan papuntang langit. Alam yan. Ewan ko ba? So sabi ng Diyos sa kanya, gamitin taka. Kaya sabi ni Kibuloy sa mga grabe naman yan. Gamitin taka din. Tawa ko dito. Ay, ewan ko ba? Hindi, kasi sa akin na kasi medyo mahaba pa yan, dami pa yan eh. Pero napakawalang kwenta na para i-content natin to, no? Nadaanan ko lang kasi ang sabi sa akin, fake news ka naman eh. Bakit mo sinisiraan si Pastor Apollo Kibuloy? Na yung sinabi mo na yung may ulap na nagsalita. Ayun ang nabasa ko eh. Binasa ko ng buo. So ayun pala talaga, totoo pala talaga. Kasi galing yan mismo sa website ni Kibuloy. So anong sabi kultong-kulto. Hindi, kapag nabasa nyo ng buo yan, matatawa kayo. Ako nga, ano lang eh, yung mga part nga lang yung binasa natin, di ba na ako eh, nawala na ako sa sarili ko. Yun lang, gusto ko lang patunayan sa inyo na na bago ako mag-content dito, nagbabasa-basa muna ako. Hindi ako magbabanggit sa inyo ng mga bagay na hindi ko nabasa na gawa-gawa ko lang.
Eh sabi kasi sa akin, gawa-gawa ko lang daw po yun eh. Eh no? Galing sa website ni Kibuloy mismo yan, no? Oh. So yan mga kababayan, thank you. Ako hindi ako makamove on. So salamat po mga kababayan. So ano po nga po masasabi nyo nga dito sa ulap ni Kibuloy at saka sa gabi na naging umaga at saka merong agila sa labas. So pa-comment na lang po no, sa Team Replays, no?